Hey guys, Kat here and welcome back to my channel. And today nga is ang ating restart day 18 na natin. Ito nga ginagawa ko is yung 30-day challenge para sa akin na mag-content every day. Yes, it's going to be within 30 days. Kasi challenge ko yung sarili ko na maging consistent sa pagpo-post everyday. And finally nga is nasa day 80 na tayo. Nandito na nga ako sa kwarto and patulog na ako. Pero pinag-uusapan nga namin ni Jowa yung mga content creators na lagi namin pinapanood at fina-follow. So, yun yung topic natin for today. Kasi medyo matagal ko na din gustong gawin tong content na to. And ngayon ko nga naisipan na gawin nga siya. Yung mga content creator na fina-follow ko kasi at pinapanood ko lagi, usually, ito yung mga content creator na medyo less stress at saka medyo may mapupulot kang aral. Though hindi lahat medyo may mga mapupulot kang aral. And yung mga entertaining din minsan para sa akin. So, iba-iba naman tayo, kanya-kanya naman tayo ng mga gustong content creator na fina-follow. Pero ito nga yung akin. So, I have 9 person na lagi ko pinapanood sa YouTube or sa TikTok or sa Facebook. Sa dulo nga ng list ko is si Makagago. Oo, nanonood ako ng mga videos si Makagago sa YouTube kasi nag-i-enjoy akong panoodin yung mga commentary niya. Actually, nagsimula talaga ako manood dito yung sa Kulaong Arc. Wala, nakakatuwa lang siya. Nag-i-enjoy ako sa mga sinasabi niya at saka sa mga nire-reveal niya about sa mga tao or mga chismis kasi hindi na ako masyadong nakikichismis sa social media sa mga Facebook. Hindi na ako masyadong nagtitingin. So, sa kanya na lang ako kumukuha ng chismis. Ito kasi yung mga content creators na hindi lang ako yung nanonood, pati si Jowa, napanood din talaga niya. Ako, kailangan mo nakita si Makagago. Mahilig kasi ako manood ng flip top. Siguro mag 15 years na. Yan, si MG may ano yan eh. Away niya yung mga ibang mga rapper, mga artist. Yun, sabihin nakipag-rap battle yan dati. Nasapak siya dati, pero ayun din, enjoy naman. Oo, ako, nag-enjoy din akong panoodin siya. Siya talaga yung nagiging source of namin, chismis, mga commentary niya. Hindi rin ako nanonood ng mga vlogger na mga mga sikat na vlogger na Pinoy. Hindi talaga ako nanonood yun. Diyan lang din ako kumukuha ng info eh. Kung ano yung mga katarantaduhan ng mga yun. Oo, sa kanya lang din talaga. Nakakatuwa kasi siya mag-debunk. Pero hindi na siya nagde-debunk, no? Kinokomenta na lang niya yung yung mga ginagawang katarantaduhan talaga. Sunod natin si Jelay Alendres. Si Jowa hindi masyadong pinapanood to, pero ako talaga enjoy akong panood din yung mga videos niya. Lalo na lately yung na siya, yung naka-move on na talaga siya. Nagbabalik na yung loob niya sa pagko-content. Like, na-enjoy mo na talaga, nakakatuwa talaga yung mga video niya. Yung mga pinagdaanan ni Jelay Alendres, parang damang-dama ko talaga din kasi parang nakaka-relate ako sa kanya. Kaya nag-enjoy akong panoodin din si Jelay Alendres. Next natin is si Chewy Show. Ayan. Kasi mailig kaming mag-food trip ni Bebecorn. So, kaya yung mga food vlog ni Chewy Show, isa yan sa mga lagi ko din pinapanood. Nag-enjoy kami sa travel and food vlog niya kasi sa iba-ibang lugar siya nagpupunta para ipakita yung mga cuisines ng mga pinupuntahan niya. And dalawa nga yung account niya, yung Chewy Show and another Chewy Show. Kay Chewy, yung mga kahit simpleng pagkain lang na nabubuhay niya yung kahit simpleng food vlog lang. Parang simpleng pagkain lang. Entertaining yun. Entertaining nga din kasi si Chewy. The way na magsalita siya, yung Chara! Si Ivan de Guzman, pinapanood ko din yung mga travel vlogs niya kasi napupuntahan niya yung mga lugar na mga gusto kong puntahan. Yung pinapanood ko sa kanya ngayon is yung nasa South America siya ngayon, which is yung sa Peru. Pero kasi nakakatuwa din kasi siya kapag nagtutour siya, lalo na yung mga pag naglalakad-lakad lang siya, para makakakuha ka sa kanya ng idea pag gusto mo mag-travel na on budget ka lang. Kaya lagi ko siyang pinapanood din. And yung next na content creators nga na pinapanood ko is yung The Senzons. Ganda din kasi yung mga content nila. Travel and then ngayon ang ginagawa nila is yung everyday life nila. And nakakatuwa lang din silang i-follow at panoorin silang mag-asawa. Ang maganda din kasi sa kanila, may mga tips about life silang binibigay. So makakakuha ka din ng lesson in every content na pinopost nila. Next is si Marvin Samako. So si Marvin yan, lagi din yung halos everyday ko din pinapanood. Ewan ko ba, pero nag-e-enjoy talaga ako sa kanyang panoodin siya. Din siya, travel vlogger din siya. Mag-friend sila ni Ivan de Guzman. Pero ayun nga, kasi yan sa mga yan, kay Ivan tsaka kay Marvin, makakakuha ka nga kasi ng tips sa kanila if you wanted to travel abroad
or even dito sa Pilipinas, tapos ano ka lang, nagbabudget ka. Tapos yun, gusto ko nga din yung yung pagiging madaldal nila habang nagta-travel sila kasi kinikwento nila yung bawat nakikita nila, yung mga bawat kinakain nila, yung mga nakakasalamuha nila. Kaya yan, gusto ko din yan si Marvin Samaco. And on our top 3, we have Lane Bernardo. So ayun nga, kasi parang pag bumubuka yung bibig ni Lane, parang gusto mo din talagang sumubo ng pagkain na kinakain niya. Basta nag-enjoy akong panoodin siya. Lalo na ngayon, may mga vlog siya ngayon na pumupunta siya sa mga restaurant na hindi pa namin napupuntahan ni Bebecorn and gusto naming kainan din or mapuntahan, matikman yung mga food. Ang nagustuhan ko pa dito ngayon kay Lane is nung nagbibigay na sila ng life tips at saka nung sumama na si Carter sa kanya kapag nagvi-video siya. Like, lagi nang nandun si Carter, nagsasalita na din talaga si Carter at nagbibigay na din siya ng sarili niyang opinion about dun sa mga food na kinakain nila. Ang nagustuhan ko pa sa kanila ngayon is, nagsasalita nga sila about dun sa mga pinagdaanan nila, manifestation, and also law of the universe. Ayan, kasi I'm into that as well din kasi. Si Bebecorn talaga yung favorite yan si Lane Bernardo dati, pero nahawa na ako. Hindi ako mahilig manood ng mga food vlog dati. Ayun lang lagi ko nakikita sabay yun lang. Iba, naboboard ako isa yun lang pinapanood ko rin dati. Sabi ngayon, mas okay nga, dumating dati, si Carter, lang yun nagka-camera lang yun, tsaka titikim lang na konti, sabay, wala na. Pero mas maganda rin ngayon magkasama sila. Oo, maganda na magkasama na sila sa vlog ngayon. Parang mas lalo ko siyang na-enjoy. Next, sa number 2 ko is si Suhi. Actually, hindi lang sa akin, si Bebecorn din favorite to, si Suhi. Kung kilala niyo si Suhi, yung Korean na, mahilig sa Red Horse, na kung saan-saan siya napapadpad. Napapadpad siya sa mga kalsada ng Tondo. At saka sa kung saan-saan kalsada naghahanap ng food trip niya. Makikita mo talaga kung gano'n niya ka-enjoy and ka-love tong Philippines. At saka nakakatuwa lang talaga siya, no? Before pandemic pa na napapanood, long hair pa si Sohoy nun Entertaining kasi sabay, mas nakaka-enjoy pa nga ito panoorin mga ibang laing vlogger dito sa Pilipinas. Minsan toxic kasi ng mga Pinoy na vlogger wala ka ring matutunan, puro kalokohan. Ako, nag-enjoy ako kay Zoe. Si Rowena. And at top of my list, si Jessica Lee. Yan talaga yung pinaka-favorite kong vlogger ngayon, si Jessica Lee. Kasi ganda ng mga content niya talaga. As in, from being K-pop trainee niya dati, like years ago, 8 years ago yata, or 7 years ago, K-pop trainee siya. Tapos, nag-quit siya, nag-vlog na lang siya. Tapos, din yung gumagawa ng mga trabaho serye dati, yung mga food vlogs niya, gustong-gusto ko din yan. And right now, yung ginagawa niyang content is, and right now nga, may content siya na parang challenge din sa kanya na i-visit niya yung mga province dito sa Philippines. Tapos may mga nakalista siya kung yung mga goals niya per province. As of now, nasa siya, North? Oo, nasa North siya ngayon. Parang North Luzon. Ano yung huli natin pinanood? Basta banda dun? Benguet ba? Lagpas na siya doon. Basta na doon. Basta nasa North siya ngayon. Wala pang pandemic. Nanonood na ako dyan kay Jessica Lee. Matagal ko na nakikita yan And mga ang libong subscribers pa lang. Jessica, baka naman. Ayan, yun nga. Ayan. Ito talaga si Bebecorn yung number 1 fan niya ni Jessica Lee. Kasi dati pa talaga niya yan pinapanood. Ganda na, matalino ba? Ayun nga. Maganda nga si Jessica Lee talaga. Matalino, tsaka entertaining. Para sa akin, entertaining siya. Kanya-kanya nga ng gustong mga content creator yan na pina-follow na content creator. Pero that's, yung listahan ko ng mga content creator na lagi kong pinapanood at pina-follow. Pag kami ni Bebecorn, lunchtime na, automatic, hindi kami nanonood ng Netflix or hindi kami nanonood ng movie. Mas nag-e-enjoy kaming nanonood ng mga vlog. Tapos ang lagi talaga naming inaabangan, lagi naming pinag-uusapan, yun parang tontuwa kami pag nakikita namin, it's either Jessica Lee, Lane Bernardo, or Sohee. Ayan yung lagi namin mga inaabangang content creator. The rest, kapag wala na kaming mapanood, yan sila Jelay, Chewy, si Ivan, si Marvin, yan. Yun yung mga pinapanood din namin talaga. Si Makagago naman, sa gabi namin pinapanood dyan kapag pagpatulog na. Yung mga chismis na yung mga gusto naming malaman.
And I think yung mga reasons ko kung bakit gusto ko silang panoodin, it's because hindi lang sila nakaka-entertain. Hindi din kasi sila toxic or stressful panoodin para sa akin. Parang chill ka lang kapag pinapanood mo sila. Tapos meron ka pang mapupulot na aral minsan. And hopefully someday makahanap din ako ng sarili kong style. At magkaroon din ng mga audience na matutuwang panoorin ako, di ba? So ayun nga, Jessica Lee, ikaw talaga yung number 1 sa list ko. Kaya kailan ka mag-upload ulit ng bago mong video kasi lagi namin inaabangan ni Babycorn. Sana dalas-dalasan mo yung pag-upload. Kayo guys, sino yung mga content creators na lagi nyo pinapanood or fina-follow? Comment nyo dyan sa comment section. And that's it for our Restart Day 18. See you on our next video!